Morning. Morning. Okay. So, hayaan nyo naman po buksan ko po yung Bible. And this time naman po ay basahin po natin yung passages natin sa Tagalog para sa karagdagang kaalaman. And so, Exodus chapter 20. Exodus chapter 20, verse 12. At ganito po ang sinasabi. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. And then in Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, sa New Testament, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. And then sa Colossians 3:20, ang sinasabi po ay, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. For the past weeks, we have been studying yung family code of the scriptures. We've gone through yung mga iba't ibang mga texts in the Bible regarding yung marriage, or yung relationship, the special relationship that God has given the man and the woman. At the same time, we also looked into Christ's attitude sa mga bata. And now, nandito po tayo as we take on yung hands-on approach sa parenting. We see here now yung mga commands or instructions ng Panginoon para sa mga anak. And all of us here ay naging anak at some point sa buhay natin. Naging bata rin tayo, nabigyan din tayo ng command ng ating mga magulang, at ngayon magulang na rin yung iba sa atin. Ang title po ng ating message for this morning is Children, Obey Your Parents in the Lord. Noong September 21 po of this year, dinagsa po ang EDSA ng napakaraming tao. I don't know if any of you were there. It was just last month at napakaraming tao ang pumunta. Merong mga bata, merong mga matatanda, mula sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. And kaya sila pumunta doon sa EDSA at nagtipon ay dahil sa kawalan ng confidence sa ating mga mamabatas na ayusin ang pangungurakot sa mga flood control projects. At hanggang ngayon, yan pa rin ang dinidinig sa Kamara. May mga grupo na nagsasabi na itong activity na ito, this was supposed to be a peaceful rally. Pero pag pinanood po natin towards the afternoon hanggang gabi, mapapansin natin that this is suddenly replaced by a different kind of news. Mapapansin natin sa mga videos, bumungad sa atin yung mga hindi inaasahang iba't ibang uri ng paglabag sa batas at karahasan. Sabi nga sa Philippine News Agency, aside from throwing stones, paints, and other objects at police officers, the masked protesters, all in black, also destroyed public and private properties such as stoplights and the center island. They also burned the tires of a container van and several motorcycles owned by policemen and private individuals, threw Molotov bombs, and ransacked a motel along Recto Avenue. Sabi po ni Major Philip Ines, 113 individuals were arrested during the violent incident in Menjola, including 65 adults and 48 minors. Nakakapagtaka po, dahil may mga bata na involved sa kaguluhan.
itong 48 minors composes 40% ng kanilang grupo. Makikita sa videos na yung mga bata ang nasa front lines, hindi mga matatanda. Yung mga bata yung nagtatapon ng mga Molotov cocktails. Sila yung mga nagpapasabog ng mga gulong, sila yung nandun malapit sa container van. Sila yung sumisira sa traffic light. Hindi mga matatanda. At itong mga batang ito ay puro nakatakip ng itim. Sa kanilang murang edad, tinuruan na silang sumuway sa batas. Kapalit ng ilang daang piso. Imbis na nasa bahay sila at natututunan ang mabuting asal, ginagamit sila ng mga matatanda para sa kasamaan. Iniisip ko habang pinanonood ko yung mga videos at yung mga iba't ibang balita, paano magiging maayos ang ating bayan kung dinadamay natin ang mga bata sa ating kaguluhan na tayo mismong mga matatanda ang pinagmulan. Sa murang edad, disobedience agad ang kanilang natututunan at kawalan ng respeto sa mga kinauukulan at sa batas. Mga kapatid at kaibigan, everywhere we go, mapapansin po natin na mayroong hierarchy. Merong nasa taas, merong nasa baba. Hindi naman lahat pwede maging boss. Hindi lahat pwede maging leader. Merong follower. At merong mga kasabihan among leadership circles at saka management circles. For you to be able a leader, you must first be a good follower. May kaayusan po ang society. May kapangyarihan, merong mga sumusunod. This is how society is designed. In the scriptures, mataas ang tingin po ng Diyos sa social order. Because He is a God who is into building His people into a kingdom of priests, a holy nation unto Himself. Pag tinignan po natin ang Old Testament, makikita po natin kung paano niya tinatag ang bayan ng Israel. And it is not through sin. Kaya nga niya binigay ang Ten Commandments, yung moral code. Kaya nga niya tinuruan sila kung paano siya mamahalin. Because God wanted to found His nation on righteousness. Sa New Testament, pag tinignan naman natin with the coming of Jesus Christ, tinitipon ng Diyos ang kanyang mga hinirang mula sa iba't ibang lahi at ipi. At the basic level, itong kaayusan sa bayan ay nag-uugat ngayon saan? Sa paggalang at pagsunod sa magulang, na sumasalamin sa kagandahan ng karunungan. Sa makatuwid, when we honor, when we show that we can obey, it shows wisdom sa harapan ng Diyos. Sumasalamin siya sa kagandahan ng karunungan sa kung sino man ang nagsusuot nito sa kanilang liig. Sabi nga po sa Proverbs 1:8-9, "Hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Indeed, they are a graceful wreath to your head and ornaments about your neck." So, respect and obedience are like diadems and crown jewels. Pinapahayag nito sa iba ang ating karangalan at karunungan o yung natutunan natin mula sa ating mga magulang. Ine-establish nito ang first impressions. Siyempre, kapag una tayong nakita, na we are being judged agad. May first impressions talaga at hindi maiiwasan yun. Ukol sa ating pagiging karangalan bilang individual, ukol din sa pagkakakilala sa ating pamilya at sa buong sambahayan. In previous weeks po, pinag-aralan po natin ang pagiging magulang mula sa Deuteronomy 6:1-9 and Proverbs 22:6, in which we are expected, or God expects us to train our children. And this training of our children involves two things. Brief review lang. Number one, modeling our commitment and love for God. And our children need to see that. Modeling, nakikita sa buhay natin.
At pangalawa, initiating and grounding our children in God's Word. Yan yung direct teaching, direct instruction mula sa salita ng Panginoon. Today, sisimulan po naman po natin pag-aralan ang tungkulin ng mga anak na nakaangkla naman din sa tungkulin ng mga magulang na magturo. Hindi naman pwedeng sumunod lang ang anak nang walang tinuturo ang magulang. Meron akong alam na mga teachers and pastors na ang tingin sa kanilang mga anak ay depraved, which is true. Pag sinabing depraved, lahat tayo makasalanan at kahit hindi natin turuan ng kakulitan ang ating mga anak, natututunan niya yon. And at some point in time, habang lumalaki ang ating mga anak, nakikita natin ang ating sarili sa kanila, including pati yung ating kasamaan. And that is why kailangan natin ituro sa kanila ang tama. Today, sisimulan po natin pag-aralan itong tungkulin na ito. And sa umagang ito, ay panalangin ko po na sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan ay makilala po natin ng Diyos na nagmamahal at nag-iingat sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, nawa magkaroon po tayo ng mga panibagong pagnanais na makilala siya. At makita natin ang kanyang kagandahang loob para matuto po tayong tumugon sa maayos na pagsamba kay Kristo, ang bugtong na anak, habang tayo po ay nabubuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As our practice, we ask scriptures a question: what does it mean to honor and obey our parents? What does it mean to honor and obey our parents? Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Exodus chapter 20, verse 12. Ang Exodus chapter 20 po ay isa sa mga well-known verses in the Bible dahil sa Exodus 20 makikita po ang moral code or the Ten Commandments. This is also known as the Decalogue. And ang pag-aaralan po natin ay yung fifth commandment na binigay ng Diyos. Ang background po nito ay pagkatapos niya ibigay ang commands kung paano siya mamahalin ng kanyang bayan sa commands 1 to 4, binigay po niya ang commandments 5 through 10 para alam nila kung paano tutugon sila sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanilang kapwa. In other words, yung commandments 1 to 4 refer to our relationship with God and how we ought to respond to Him. And commandments 5 through 10 refer to our relationship with our fellow men and how we respond to God by loving our neighbor. Sa pagbibigay po niya ng Ten Commandments, God is engaged in nation building po. Ito yung pangako, based ito sa pangako niya kay Abraham. Sabi niya, in you all the families of the earth will be blessed. So God intends to make for Himself a nation that will bless the nations. Sabi rin po niya sa kanyang tipan kay Israel sa Exodus 19:6, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. So nais po niya na makita sa kanila ang kanyang kabutihan, ang kanyang katotohanan, ang kanyang katarungan at katuwiran. Sapagkat hindi tatagal ang isang bayan kung hindi nito kinikilala ang mga karapatang pantao at hindi mahihikayat ang mga bansa na lumapit sa Diyos kung hindi makikita itong mga utos sa pakikitungo nila sa kanilang kapwa. So dito, ang inuutos ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 12, this is how it says, honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Sa mata po ng Diyos, may kaayusan po sa loob ng pamilya. Just as nabanggit ko kanina na may kaayusan sa lipunan, may kaayusan din po sa loob ng pamilya. Mayroong expectation ang Diyos. May structure siyang nilagay, may order siya. Si tatay at si nanay ang pinagkalooban po ng otoridad na mag-provide sa physical na pangangailangan ng pamilya. But not only that, sila rin ang inatasan ng Diyos na patuparin ang lahat ng panuntunan ng Panginoon. This means expected sila na palakihin ang mga bata sa salita ng Diyos.
when we look at the Bible, ang definition pa nga ng buhay ng scriptures is, matatandaan natin nung naglalakad ang Panginoon sa parang, and then bigla siyang tinempt. Anong sagot ng Panginoong Jesus doon sa kaamay? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Too often, iniisip po natin na ang tungkulin ng magulang ay mag-provide lamang physically sa pangangailangan ng mga anak. And that is true, but it is not the whole truth. Society wants us to think na hanggang dun lang ang tungkulin natin. But in the eyes of God, meron pang other half yun. We are not only to provide bread for our families, but we are also to provide the Word of God sa ating mga pamilya. And expected ngayon ng Diyos dito sa mga Israelites who are now bound for the promised land, na palakihin nila ang kanilang mga anak sa salita ng Diyos, para lumaki silang matuwid sa kanyang harapan at manatili sila sa lupain binigay niya sa kanila. Mapapansin natin dito sa utos na ito, ang unang-unang verb na makikita ay honor your father and mother. Honor. It is a strong word. Pag tinranslate natin sa ating wika, ito po ay igalang, na yun yung salitang ginamit dito. Sa original language, pag tinignan po natin, ang lumalabas na salita ay kalwalhatian or the glory. Hindi nito ibig sabihin na ang parents natin ay may same glory or may kalwalhatian ng Diyos. Rather, mayroon silang sarili nilang kalwalhatian na pinagkaloob ng Diyos upang pamunuan ang sambahayan. Tulad ng pamumuno ng Diyos sa lahat ng bagay, mayroon din kalwalhatian ang ating mga magulang na pamunuan ang kanilang sambahayan. It is, the authority of parents are not given because they became parents. This authority came from God. Ang sambahayan ay, in other words, ang concept sa Old Testament, in the Bible, ang sambahayan po ay parang maliit na bayan o kaharian ng Diyos, at ang mga kinatawan po ng Diyos, ang mga ambassadors po ng Diyos, ay ang ating mga magulang. Kaya dapat silang ginagalang at pinahahalagahan. Karaniwan kapag pinapaliwanag ang prinsipyo ng kautosang ito, ang emphasis ay napupunta po sa responsibilidad ng mga anak. And yun naman yung unang-una talaga, na dapat nilang sundin ang kanilang magulang. Dapat natin sundin ang ating mga magulang. Regardless kung ano ang pagkukulang nila, at regardless din kung anong edad na natin. Pastor, ganon? Mamaya, i-analyze natin yung further verses. Dahil ito po ay utos mula sa Panginoon. However, para matuto ang mga anak na sumunod, kailangan po munang magturo ng mga magulang. Kailangan ihanda ng mga magulang ang buong tahanan sa pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila po ang tumanggap ng salita ng tipan. Hindi pwedeng may tinanggap tayong salita sa Diyos tapos magtatapos sa atin. Bilang mga matatanda, bilang mga magulang, kailangan na ipapasa natin ito. So hindi naman mga bata lang ang may tungkulin na makilala ang Diyos at kilalanin ang otoridad ng mga magulang. We can expect children to honor their parents when parents faithfully teach their children the covenant instructions, upang makilala ng buong sambahayan ang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Paano nga naman nila makikilala ang Panginoon kung hindi rin maririnig sa bibig natin? Ang naririnig lang sa atin araw-araw ay pamumulitika o pag puro tungkol sa flood control project. Natural, matututunan nila flood control project. Kung hindi nila maririnig sa atin ang Panginoon at ang maiintindihan lang nila sa atin ay yung tungkol sa pagtitiktok natin, matututo talaga silang magtitiktok tapos pagagalitan natin sila kung bakit hindi sila lumalaking matuwid. That is injustice.
We cannot expect that. We cannot expect our children to grow up straight at alam ang tama, automatic. That will never happen unless we teach them from God's Word kung ano ang tama. Bakit po ba mahalaga ito? Sabi po sa utos that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Ang immediate application po ng command na ito ay sa mga Israelites who were bound for Canaan or the promised land. Ang intention po kasi ng Diyos sa kanila ay pagpalain sila, pagpasok nila doon sa bayan at tumagal sila sa bayan ng Kanaan. Ang implication is that magkakaroon po kasi ng problema in the negative kapag hindi nila naturuan ng maayos ang kanilang mga anak na gumalang at hindi kumilala sa Diyos na nagligtas sa kanila. Masisira po ang kanilang tipan at ang kanilang lipunan. Ang pamilya po, in other words, ang tinuturing na haligi at pundasyon ng lipunan at bayan. Madalas natin naririnig yun, kahit sa school naririnig yun, tinuturo yun. Ang pamilya po ang haligi at pundasyon ng lipunan at bayan. But what does that mean anyway? It means na in the negative, kapag nasira po ang pamilya at the basic level, kapag nasira ang pamilya, sigurado susunod na dyan ang lipunan. Dahil lumaki ang bata na hindi kumikilala sa Diyos at walang kilalang otoridad sa tahanan, hindi rin yan kikilalanin ang mga otoridad sa labas ng tahanan. Dahil hindi natin sila tinuruan sa loob ng bahay. Ultimately, hindi nila kikilalanin ang authority ng kanilang teachers. Kaya mapapansin natin, especially in liberal or laissez-faire societies, na kung saan maluwag ang pagtuturo. Ako naturuan ako both in nadaanan ko po yung pagiging stricto na pagtuturo ng Middle East versus sa pagiging maluwag dito. Sa Middle East, nung nag-aaral po ako, ang mga teachers namin, hindi lang eraser ang lumilipad. Pati yung pencil case na bakal ng kaklase ko, napupukol sa ulo ng kaklase kong makulit. At syempre, sila rin ang magdadala sa clinic ng bata. Sasabihin natin, ang tindi naman ng disiplina, yes. Kahit ang unang piano teacher ko noon, may nakaabang na ruler sa tabi. At kapag nagkamali po ako sa pagtugtog, nahahampas yung kamay ko. So, Pastor, ganun ka ba magturo sa mga students mo? Hindi. Pero nakita ko na meron siyang benefit, yung disiplina. Natuto akong kumilala sa otoridad. Both in government, at home, and anywhere else. Kapag hindi natin tinuruan ang ating mga anak na kumilala sa otoridad, mamomroblema yan sigurado paglaki niyan, paglabas ng tahanan paglaki niyan. Gagawin lang nila ang gusto nilang gawin. And ganun ang nangyayari in Western societies ngayon. Hindi nila nire-respeto ang teacher nila, sinisigaw-sigawan na lang, babatuhan na lang ng kung ano, susulatan ng kung ano sa likod, sisirain yung whiteboard or blackboard or what have you, sisirain yung properties. And yet, ang dami sa atin na naghahangad, ay paglaki ng anak ko, gusto ko dun siya mapunta. Matututo ang mga anak natin ng kung ano-anong kabastusan mula sa mga free societies. These should be things that we consider kapag mayroon tayong pamilya. At dahil sa ganito, pag hindi natin tinuruan ang ating mga anak, kakalat ang kasamaan nila sa buong bayan. Eventually, babagsak ang buong bansa because at the most basic level, hindi sila naturuan ng tama. Number 1. In Exodus 20 verse 12, what do we see? Ano yung principle dito? Number 1, honoring our parents means respecting and valuing our parents who are God's representatives in the home. God has placed His representatives even in the home.
Our parents are God's ambassadors in our families. So honoring our parents means respecting and valuing our parents who are God's representatives in the home. Kapag tinignan po natin ang ibang mga progressive na societies ngayon, makikita po natin kung ano yung nangyari sa kanila at how they have fallen. Simula nang natanggalan nila ng kapangyarihan ng mga magulang at ang naging magulang ngayon ay ang pamahalaan. Ang pamahalaan ngayon ang dumidisiplina sa mga bata at inilipat nila yung kapangyarihan na yun. Ang tatapang na ng mga bata. Ewan ko kung may mga kamag-anak po kayo sa States, pero meron din kami, may mga kamag-anak po kami sa States at naririnig po namin yung mga horror stories na itong mga batang ito ay lumalaki ng may tapang. Pag nakita nila, napapaluin na sila ng magulang nila, sasabihin nila bigla sa magulang nila na tatawagin ko ang 911. Gusto mo tawagin ko ang local police. Samantalang ang magulang ang nagbabayad ng tax para doon. Pero ngayon, yung tax niya ginagamit laban sa kanya ng kanyang anak. Kasi pumayag ang mga magulang na ilipat ang kanyang kapangyarihan sa pamahalaan. Ngayon, ang lumalabas, ang magulang ang nagiging sunod-sunuran sa mga anak. Asa ng kaayusan doon. Isa pang halimbawa, dahil po sa American dream and dreams of equal opportunity and individual rights, paniwala ng maraming magulang na ang kasiyahan sa mga material na bagay ang tugatog ng buhay na pinagpala. Hindi ko sinasabi po na hindi tayo maaaring maging masaya sa mga bagay. When we buy new things, when we get new things, or when we plan to go, when we plan for things or activities, yes, they do give happiness. But it is not lasting. Pag ginawa natin ang mga bagay na ito, natugatog ng ating kasiyahan, ang isa, lumalabas na consumeristic tayo. It is consumerism. Nagpapakaalipin ang mga magulang to the point na wala na silang oras para sa kanilang mga anak, thinking na ang kailangan ng kanilang mga anak ay bagong gadgets. And marami po, if you are a parent, marami po, sasabihin ko po, marami sa mga OFWs, ganito ang approach sa parenting. Dahil wala po sila, dahil absent po sila sa buhay ng kanilang anak, pag uwi nila dito sa Pilipinas, dala-dala nila ang buong budget nila, akala nila, once na bilhin nila ang lahat ng gadgets na gusto ng anak nila, bilhan nila ng bagong rubber shoes, bagong gamit lahat, bagong damit, mapapamahal sa kanila ang anak nila. Ang maiintindihan lang ng bata ay, binilhan ako ni nanay o ni tatay ng bagong gamit. Pero dahil wala tayo sa oras na kailangan nila tayo, that time is long gone. That time is lost. Yun yung totoo. We need to face the reality na we cannot redeem time. And that's why it's important na habang lumalaki ang ating mga anak, nandyan tayo. And I know these are painful words. Kasi as parents, we need to juggle between the home and work. Naging magulang ako both of us ng aking asawa, we had to make painful decisions as well. Naranasan ba namin yung mga taon na naghihirap kami? Ang patawa ko nga ng time na yun, yung early years ni na Julia, sasabihin ko sa mga kapatid ko, pag ikaw nagkapamilya ka, ngayon sa panahong ito, tukhang-tukha ka. Yung mga hinahangad mong bakasyon, wala muna yan ng ilang taon. Yung mga hinahangad mong magkakotse at bahay, ay wala muna yan. Unahin yung pamilya mo. Doon ka sa tabi ng mga anak mo. Para later on, magkakasama kayo, kung gusto nyo magbakasyon, di magkakasama kayo later on. Kaya lang naman ang nangyayari ngayon, kaya naman gusto pinagsasabay ng mga generation na ito, pinagsasabay ang mga bagay-bagay para merong maipagyabang sa TikTok at saka sa Facebook. Hindi naman para i-spend yung time kasama ng pamilya, secondary na lang yun .
Pinagyayabang natin ang mga bagay sa buhay natin on people we don't even like. With people we don't even know. With people who don't even care about us. Samantalang those who care about us are within the home. Those who love us are within the confines of our home. Within our families. Kapag pinabayaan po natin na mawalan tayo ng oras sa pagtuturo sa ating mga anak dahil sa kakahanap buhay para magbigay lang ng mga gadgets at mga rubber shoes, ang natututunan po nila sa atin ay ang kasiyahan ay nagmumula sa mga bagay-bagay. Huwag tayong magugulat kung later on lumaki sila depressed na depressed. Pangalawa, ang konsepto ng pagiging magulang para sa kanila, pag ganyan ang nakita nila, ang konsepto ng pagiging magulang ay taga-trabaho lang para magkaroon ng gamit sa loob ng bahay. Ang tingin nila ang magulang ay kaban lamang ng pinansyal at physical na pangangailangan. Hindi kaban ng pagmamahal, hindi kaban ng karunungan. At pangatlo, maghahanap sila ng pagmamahal dahil hindi nila nakikita sa loob ng bahay. Maghahanap yan sa labas. Dahil hindi po natin tinuro at pinakita sa kanila ang pinakaunang tungkulin nila ay kilalanin ang Panginoong Diyos at ang mga magulang ang namumuno sa tahanan. Because we weren't there. Punta po tayo sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Ang Ephesians chapter 6 or the book of Ephesians is a letter na sinulat po ni Apostol Pablo while he was in prison. So ang Christian community in Ephesus is actually in Asia Minor, nasa modern day Turkey yun. And isa sa mga kinakaharap nilang problema ay ang cultural baggage na pinasok nila sa church, na paniniwala nila noong pagano pa sila. And dahil sa mga attitude at paniniwalang ito, nung sila'y pagano pa, nasira ngayon ang pagsasama ng mga mag-asawa. At kapag nasira ang pagsasama ng mag-asawa, siguradong susunod na dyan ang pamilya. So once the basic institution of marriage is threatened, the whole family is sure to be threatened as well. Apektado ang buong pamilya and eventually ang buong komunidad. And ultimately society as a whole. So rather than looking to culture, si Apostol Pablo, sabi niya ay iniisip natin siguro kung ano ang solution na binigay ni Apostol Pablo dito. Mapapansin natin sa kanyang passage sa Ephesians chapter 6, hindi siya naghanap ng solution sa culture. He did not match yung family problems ng Christian community from culture. Hindi niya kinuha yun doon. Rather, pumunta po siya sa gospel. He wanted them to understand the will of the Lord. Dahan-dahan niyang binalik sila sa ebanghelyo para makita nila na tulad ng pagmamahal ni Kristo, na hinandog ang kanyang buhay alang-alang sa atin bilang mga makalimuyak na hain ng Diyos. Tinawag rin tayong mamuhay na puspos ng pag-ibig bilang mga anak na minamahal ng Diyos. And so dahil tayo po ay mga anak na minamahal ng Diyos, how are we now supposed to display yung pagiging anak natin sa ating mga pamilya? At pagkatapos niya i-address po in Ephesians chapter 5 yung relationship ng mag-asawa, he now proceeds to address yung mga anak dito sa Ephesians chapter 6. As God's beloved children, how should we display godliness and God's grace in our families? Especially sa mga bata. I'm quite sure, kaya siguro niya sinabi ito kasi galit na rin yung mga anak sa kanilang mga tatay. Isa sa mga naging problema kasi dito ay yung tungkol sa problema ng paglalasing. Nung maglasing ang mga tatay dito, napabayaan ng pamilya at napabayaan din po ang
responsibility sa loob ng church. Yung mga kababaihan dito dahil matatapang and strong ang character nila, sabi nila, ay, ganon. Puro kayo boys night out. Ganun ang gagawin nyo. Sige, kami na lang ang tatay yung leader sa loob ng church at saka families. Itataguyod namin ang aming mga pamilya. Bahala na kayo sa buhay nyo. So, kanya-kanya na. Nasira ang family. And I'm quite sure dito, ayaw na rin sumunod ng mga bata kasi nalilito na sila sa ginagawa ng kanilang magulang. Kaya binabalik ni Apostol Pablo yung kaayusan sa loob ng pamilya. Sabi dyan sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 in addressing the children. Sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Mapapansin po natin na dito na nang isulat ni Apostol Pablo, he is addressing the children, yung mga bata. And in his mind, they are part of the whole Christian community, the whole Christian family. In other words, wala tayong makikita na nag-interlude or nag-break si Pablo doon sa kanyang letter sa pag-address sa mga bata. Yung mga chapters dyan, nung sinulat ni Pablo, yung mga chapter numbers, chapters 1 to 6, wala yan noong unang panahon. Dire-diretso yan. Later on na lang dinagdag yan para may mga demarcations tayo para makatulong sa pag-aaral. Pero nung unang panahon, wala yan. Dire-diretso niya yung sinulat after addressing yung husband and wife. Dire-diretso niyang in-address ngayon yung children. Sa isip ni Pablo, ibig sabihin, nung sinulat niya ito, nandun sa congregation ang mga bata. And this is one of the reasons kung bakit isa sa mga ministry philosophies ko po, hindi ako naniniwala na dapat nakaseparate ang mga bata. Na may separate worship service ang mga bata. Hindi ko ibig sabihin na kontra ako or evil ang ginagawa. Ang ibig lang sabihin, based sa scriptures, makikita natin from the time na sinulat ito ng mga apostles, meron na silang ministry sa mga bata. At ang ministry sa mga bata ay included po sila sa congregation. Hindi sila dapat hinihiwalay. And all of us, sabay-sabay, when we listen to preaching, sabay-sabay sila, matatanda at bata. Siguro iniisip natin, ay pastor, hindi kaya maingay? Maingay talaga. Maingay. Pero hindi ba magiging struggle yun? Yes. Pero, ang kinaganda nun, sabay-sabay tayo magsa-struggle. Matututunan natin ang kabigatan ng mga magulang at yung mga magulang na nasa congregation. We will all carry that burden together. That's what the church is about. We carry our burdens together. We help one another. So kung kabigatan ng magulang, yung makulit niyang anak, dahil nag-iingay sa service, o edi turuan natin yung mga magulang, tulungan natin yung mga magulang na disiplinahin yung kanilang mga anak during worship service. Para matuto yung bata. Hindi naman ibig sabihin nun, pababayaan mo na lang yung bata. Hindi. Kasama yun. Kasama yun sa pagiging church. Hindi sila dapat hinihiwalay. All of us listen to one preaching of the word and receive God's grace in one service. Of course, kailangan sa mga magulang at sa ating lahat na maging vigilant. At sa kakulitan ng mga bata, baka magulat na lang tayo, masalisihan tayo, makita na lang natin, nandun yung iba na gumagawa ng kape, nandito na pala sa harapan yung mga makukulit na bata. Ayaw naman din natin yun. Kailangan may order pa rin. So, discipline begins, mga kapatid, uulitin ko po, discipline begins in the home, not in church. Hindi ko kailangan sa church, doon mo sasawayin yung anak mo. Hindi. Doon pa lang sa bahay, magkaroon na kayo ng usapan. Ganun ang ginagawa ko sa mga anak ko nun. At merong consequence yun. Kapag hindi ka sumunod sa akin at nasa church tayo, makuha ka sa tingin dahil doon ka sa likod ng pintuan. At ilang beses ko na ginawa yung kay Kyle, natatandaan ko yun. Nasa kabila pa tayo. Alam ni Kyle yun. At hindi ako madaling kung iniisip niya na maaawa ako sa kanya, hindi ako maawa sa iyo, may usapan na tayo sa bahay pala. Hindi ako maluwag na parent. Sa aming dalawa ni Jovi, ako yung namamalo. At alam ng mga anak ko kung gaano kasakit ako mamalo. At ginagamit ko yung kamay ko. Okay.
Obey your parents in the Lord. Sabi dyan. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 6:1 that this is on the basis of, iniisip natin na ano ba ang basis nitong command niya. Sabi niya dyan, dahil kayo mga anak ng Diyos, because you are godly, how does this now translate sa inyong mga buhay bilang mga anak? Sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang salitang ginamit niya dyan na children, ay hindi yan yung children na ginamit doon sa Gospels nung kinuha niya sa Kristo yung mga bata. Ibang salita ang ginamit dito. Ang salitang ginamit dito is hindi babe or hindi infant or toddler. Ang ginamit dito ay yung general term para sa mga children na in whatever stage of development. Mayroong ibang scholars na nagsasabi na ang term na ginamit niya rito ay para sa mga teenagers kung malalaki na. Pero ang point dito is, as long as naninirahan ka pa sa bahay ng magulang mo, sumunod ka. Yun yung point dito. So it doesn't matter kung malaki ka na, as long as under ka sa poder ng magulang mo, sumunod ka. Kahit na age of majority ka pa, kahit 21 years old ka na, 22, sumunod ka once na may sinabi sila. So ano raw ang matuwid sa harapan ng Diyos? What is right in God's sight? Sabi dyan, for children to obey their parents in the Lord. Bilang mga anak, it is now our responsibility sa harapan ng Diyos na sumunod sa ating magulang. And because we are under the rulership of Lord Jesus Christ, because we follow Jesus Christ and recognize His authority, then we also recognize the God-given authority that our parents have over us by obeying them. To obey our parents is to obey Christ. Yun yung ibig sabihin ng in the Lord. We glorify God and please Him when we obey our parents. Kaya sinabi in the Lord. Pagkatapos po ibigay ni Apostol Pablo ang instruction, binigay niya ang Old Testament reference. Parang ganito. So ito yung instruction. Obey your parents in the Lord for this is right. Ang mapapansin po natin in the next verse, bigla niyang kinote yung Exodus 20:12. At dinagdagan niya yun na mula sa Deuteronomy 5:16. Sinabi niya dyan, ano daw yung sinabi niya? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Tapos sabi niya, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Pinagsama niya Exodus 20:12 at saka Deuteronomy 5:16. So dito sa Ephesians 6, ibig sabihin, ina-apply ni Apostol Pablo ngayon sa Christian children ang utos at ang pagpapala na binigay ng Diyos sa bayang Israel. Natandaan ko po nung grade school ako sa Middle East, may tinuro sa akin ang mga teachers ko that I want to teach all of you as well. Na napansin ko, hindi tinuturo dito ng mga guro. At sana tumatak ito sa mga isipan ng mga bata. Kung sa mga magulang, I want you to teach it also to your children. Because it is a truth, although, and it is wisdom, na natutunan ko. Lagi kaming pinapaalalahanan ng teacher namin na dala-dala po namin ang pangalan ng aming magulang saan man kami magpunta. Dala-dala namin ang pangalan ng aming magulang. Therefore, huwag kaming gagawa ng bagay na ikasisira ng kanilang pangalan. Mabigat ito, yung tinuro ng teachers namin na ito. Kaya yung mga makukulit sa amin, talagang kailangan nilang mag-behave. Otherwise, papatawag ang magulang nila. Na-experience ko pa nga na isang Araba, dumating, pinatawag ng teacher. Sa harap namin lahat, ang ginawa ng Araba sa kanyang anak, sinampal niya ang kanyang anak. Hindi ko sinasabi na tama yun. Pero makikita natin kung gaano kahalaga sa kanila ang pangalan. Na ayaw niya, na sinasabi ng nanay, ng Araba, hindi ko ito tolerate yung ginagawa ng anak ko. At sa harapan niyo, papakita ko sa inyo na may dignidad kami. At kung ang anak ko hindi ina-uphold yung dignidad ng aming pamilya, I will punish him in front of all of you.
I will not tolerate that. So ganun ang ginawa. Hindi ko sinasabi na dapat yun para sa atin. It is not for everyone. Pero the question stands, do we teach our children that they bear our names and that when they make decisions, are they careful with their decisions? Ano kinalaman nun dito sa obedience? Mabigat ito sapagkat ang inuutos dito ni Apostol Pablo mula sa Old Testament, ang pagsuway at pagpapahiya sa magulang ay punishable by death. Uulitin ko po, pag pinahiya mo ang magulang mo at sumuway ka, capital punishment po yun sa Old Testament. Example, Exodus 21:15. He who strikes his father or mother shall surely be put to death. Leviticus 20 verse 9. If there is anyone who curses his father or his mother, he shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood guiltiness is upon him. Bitay po ang parusa sa mga suwail at nagdadala ng kahihiyan sa pangalan ng kanilang magulang. It was a capital offense. When we look at the New Testament naman, pag tinignan yung progression ng Bible, ang pagiging suwail po ay kasama sa mga gawain ng mundo. It should not be seen sa mga Christian families. And so to disobey or dishonor our parents is a sin. Godliness dictates that we do not participate in things na nagdadala ng kahihiyan sa ating mga magulang. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. What is that promise? Verse 3, so that it may be well with you, and that you may live long on the earth. So ano sinasabi dito ni Pablo? He's saying that God desires that Christian families, tayo na tagasunod ni Kristo, sumusunod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, ay kabahagi sa kaayusan po ng lipunan, sa pamamagitan ng kaayusan sa loob ng ating mga pamilya. And so, social order begins in the home. Disobedience is a symptom of a crumbling society. Especially pag yung parents, pinabayaan niyo. May sinabi po si John MacArthur regarding itong passage na ito. Sabi po niya, a person who grows up with a sense of respect for and obedience to his parents will have the foundation for respecting the authority of other leaders and the rights of other people in general. Yun yung ibig sabihin to live long on the earth. Natural, pag marunong kang rumispeto sa may otoridad, marunong ka rin rumispeto sa ibang tao within your level. Marunong kang makipagkapwa-tao. May respeto ka, wala kang problema sa authorities. And so, dahil wala kang problema sa authorities, natural, maayos ka, hindi ka basag ulo. Hindi ka naghahanap ng gulo. Hindi mo hinahamon si kamatayan. Kasi kapag may problema ka ngayon sa authority, left and right, nang hahamon ka talaga. Hindi ka tatagal sa mundong ito. So nagiging maayos ang pakikitungo natin sa ating kapwa, lalo na sa mga nanunungkulan at may kapangyarihan. Number 2. So dito natin makita yung number 2 sa Ephesians chapter 6. Obeying our parents prepares us to participate in social order. Obeying our parents prepares us to participate in social order because obedience to parents is the foundation for respecting all forms of authority. Obedience to parents is the foundation for respecting all forms of authority. Punta naman po tayo sa Colossians 3:20. Ang city of Colossae ay sister city ng Laodicea, yung mababasa natin sa isa sa mga 7 churches of Asia Minor, at Hierapolis. Ang Asia Minor, again, ay nasa modern-day Turkey. At ang problema naman ng church na ito is that there was a new false teaching that was a mix of Jewish and Gentile teaching na pinapalaganap nung panahon nila sa kanilang region. At nanganganib ngayon yung church sa Colossae na matangay ng maling katuruan. May nagtuturo daw na lahat daw ng physical na bagay ay evil. Everything in this realm, in the physical realm, is evil.
And so, sinasabi nila, pinagtatawanan nila ngayon ng Christianity. Sabi nila, oh, biglang nag-resurrect yung sinasamba nyo. Ibig sabihin, bumalik siya dito sa physical. Ibig sabihin, bumalik siya sa kasamaan at karumihan. So, tawanan sila. Ganun ang tinuturo nila. Alam niyo, Apostol Pablo na nakakasira ito sa pananampalataya at buhay ng church. At mayroong ilan na rin po sa church na nahikayat na bumalik sa dati nilang nakagawian sa pagiging pagano. And that's why he sought to correct this by leading the church back to the good news of Jesus Christ. Sabi po niya, dahil muling binuhay tayo, nakalakip ni Kristo in His resurrection, na nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos, dapat na maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. And because we have been raised up with Christ, who is now seated at the right hand of God, we should let the peace of Christ rule in our hearts. What does this peace of Christ look like in our children? Colossians 3:20. Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Tulad sa Ephesus po, inulit ni Apostol Pablo ang instruction sa mga anak na magsitalima sa kanilang mga magulang. Pero dito, mapapansin natin may konting difference, dinagdag niya. Be obedient to your parents in all things. Ang general principle dito is that we obey our parents in everything. Sa ibang Bible versions, in everything. Ang assumption, of course, is that ang demands ng ating mga magulang ay dapat naaayon sa salita ng Diyos. Hindi taliwas. Yun yung assumption doon. Na ang inuutos sa atin ay naaayon sa salita ng Diyos. And as we uphold God's design in our families, we display the peace of Christ not only in our hearts, but in our relationships also. Siguro naiisip natin ngayon, oh, may dalawang commands dito. On the one hand, there is obey your parents in the Lord. And then in the Old Testament, there's honor your father and your mother. Anong pinagkaiba ngayon ng dalawa? Both to obey and to honor are prescribed responses for children to their parents. Pero there are differences. To obey is an action. May inuutos na dapat nating sundin. May pinagbabawal na dapat nating sundin. To obey refers to an action, while to honor is an attitude or a condition of the heart. Ganito po yan. The Word of God does not tell us na dapat tayong sumunod sa ating magulang at dapat natin silang igalang dahil perfect sila o lagi sila tama. Walang sinasabing ganun. Baka iniisip natin na ganun, bakit ako susunod sa magulang ko? Hindi naman perfect yan eh. Hindi naman laging tama magulang ko. Therefore, excuse na ako para hindi sumunod sa kanya. Walang ganung kondisyon. Ang kondisyon sa atin, ang utos sa atin or instruction is absolute. Sabi dyan, honor your father and your mother. Obey your parents in the Lord. Be obedient to your parents in all things. Why? Precisely because the Bible knows na hindi perfect ang ating parents. It knows. God knows that our parents are not perfect. They're not right all the time. So ang pagtalima sa panuntunan ng Diyos ay hindi po nakaakla sa katangian ng ating mga magulang o sa pagkukulang nila. Hindi po doon. Nakaakla po ito sa kung sino ang Diyos. Alam ng Diyos na tulad natin, makasalanan din ng ating mga magulang. So naka-built-in po doon sa utos na or design ng pagsunod ang inadequacies ng ating mga parents. Naka-built-in yun doon sa command. It's not about our parents. If it's not about our parents, if these commands are not about our parents, what is it about them? Mga kapatid at kaibigan, this command was never meant to be about our parents. It was about God who promised to sustain His people. Siya ang nangangako. Siya ang nagbibigay ng command because it is about Him. He who redeemed us in Christ, it is about God who blesses His people when we obey our parents. And because He loves us and saved us and wants to bless us, we happily obey in response to Him. Dito ngayon papasok ang attitudes. Dahil alam ng Diyos pala na hindi perfect ang parents natin, dahil kahit tayo, hindi rin tayo magiging perfect.
pag naging parents tayo, there will always be times that we won't agree with our parents. Sa bahay namin, napapansin ko, habang lumalaki ang mga anak ko, kadalasan ang hindi nila nakakasundo yung kanilang mami nila. So, nagkakaroon ng konting dynamic at saka friction sa mga relationships nila. And ako naman, umi-entra lang ako para smoothen yung mga frictions. And that will happen. We will not always agree with our parents. They will push us out of our comfort zones. Ako naranasan ko yun sa parents ko. Kasi ako introvert ako eh. It will not show na introvert ako habang nandito ako sa harapan kasi trained ako eh na magsalita. Pero mapapansin niyo yun, yung karamihan sa atin, kahit yung ibang mga kalalakihan na tumatay dito, mga introverts din. And nung lumalaki ako, napansin ko, kasi yung dad ko, hindi siya introverted. So he would regularly push me out of my comfort zone to the point na ano pang gusto niyong gawin, magbago na, anong pagbabago ang gusto niyo pa sa akin. So, pero kasi, ganun yung teaching style ng panahon nila. And they would do that. Hindi lang yun. Parents will disappoint us. They will disappoint us. And later in life, marirealize po natin that they did not also teach us everything we needed to prepare for the harsh realities of adulthood. Hindi nila may tuturo lahat sa atin. At marirealize natin yun later pag kulang-kulang yung tinuro sa atin. Hindi lang yun. Marirealize din natin na may mga maliling tinuro sa atin ng ating mga magulang. They made mistakes. Again, it does not give us children the license to shame them or dishonor them in our hearts and minds. Hindi porket may pagkukulang sa ating mga magulang ay ibig sabihin hihiyain na natin sila o babastusin natin sila. God gave us imperfect parents because for the rest of our life, we will also encounter authorities who will be like our parents. God is preparing you for a life in an imperfect world. That's why this command is here. You are being prepared for an imperfect world. You will encounter men and women who are also like your parents. And so this is what it means to honor your father and mother. Yun yung attitude. Ngayon, if the first part of the verse talks about yung relationship within the family, itong second part of the verse talks about our relationship with God. Pagkatapos po ibigay ni Apostol Pablo ang instruction sa mga anak, pinahayag niya ngayon what should move us to take this instruction to heart. Sabi niya, for this is well-pleasing to the Lord. For this is well-pleasing to the Lord. So, when we children obey our parents, it means that God's design and order are upheld. It is right. There is peace in the household and peace among men. And when God's design and order is upheld, God is pleased. He is glorified. Which now leads us to the third point natin, dito sa Colossians 3:20. Obeying and honoring our parents glorifies God. Obeying and honoring our parents glorifies God. At the end of the day, mga kapatid at kaibigan, sino ba sa atin ang tumupad sa buong kautusan? Wala. And that's yun yung sad part of history. Sabi nga sa scriptures, for whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Wala sa atin ang nakasunod. Ang lumalabag sa isa ay lumalabag sa lahat. Kaya nga makasalanan tayo eh. Wala tayong maaaring katwiran sa harapan ng Diyos. Tulad ng ating unang magulang, hindi tayo tumalima. Tinuran tayo kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Engaged in our evil deeds, nalayo tayo sa ating Ama sa langit. And we are in danger of eternal judgment. Yun yung dapat para sa atin. But there is one who was truly obedient. He honored God at sumunod siya hanggang kamatayan. Sabi nga ng scriptures, have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant,
and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Bumaba po siya mula sa kaitaas-taasan at naging tao, totoong tao. Nagpakababa, naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Dahil sa Kanya po, dumaloy para sa ating kapatawaran. Ipinilang sa atin ang pagpapawalang sala. Inilapit niya tayo sa Ama at pinakipagkasundo. Dahil sa Kanya, tinuring tayong mga anak. Napasa atin ang mga pagpapala ng kaligtasan. Sino siya? Mga kaibigan, ang pangalan po niya ay si Jesucristo. He is God's beloved Son. At kung paanong nalulugod ang Ama sa Kanyang bugtong na anak, dahil sa Kanyang ginawa sa atin, nalulugod rin siyang ibilang tayo sa Kanyang sambahayan. Napakabuti po ng Diyos. Because He has redeemed us from eternal condemnation, let us look to Christ. Pagmasdan natin ang Kanyang ginawa at sa pamamagitan nito, paano tayo iniingatan ngayon para lumakad sa Kanyang daan. To honor our parents means respecting and valuing them because they are God's representatives in the home. Because God has designed the family to be the basic unit of society, to obey our parents prepares us to participate in social order. Kinalulugdan niya kapag tayo po ay sumusunod sa Kanyang disenyo at kaayusan. So obeying and honoring our parents glorifies God. It is all about loving God. Because we love God, we ought to show our love for our parents by obeying and honoring them. In our obedience, napapatunayan natin ngayon ang ganda ng kalooban ng Diyos. Manatili tayo sa Kanya sa pagsunod at paggalang ng ating mga magulang. Ganito tayo magpapatuloy, ganito natin luluwalhatiin bilang mga anak ng ating Panginoon. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iupod natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon Diyos.